housing, yung opportunity on real estate na tinitignan natin, ano ba yung mga opportunities and challenges, no, na kinakaharap natin ngayon dito sa sektor na ito, no? At dahil nga, syempre, alam niyo naman ako, di ba, hindi talaga ako gagawa ng mga webinars, ng mga ganyan, or ng mga bagay na walang kinalaman sa mahihirap. Always siya, yung aking ginagawa, may social dimension talaga siya, no? That's why yung focus nga na binibigyan ko ng emphasis dito is the lack of housing supply for the lower end of the market. At alam nyo, yung kakampi natin dito ay sobrang solid. Kasi ang kakampi natin dito ay ang Philippine Constitution. Nakakaloka, di ba? Ayon sa Philippine Constitution, sa Article 8, Section 9, the state shall, by law and for the common good, undertake, in cooperation with the private sector, a continuing program of urban land reform and housing. Ayan ha, o magbigay ng housing, nakalagay talaga eh, magbigay ng housing, which will be made available at affordable cost, no? So dapat pala ang gobyerno meron talagang maayos na programa for affordable housing. No? Sabi pa niya, decent housing and basic services should be given to underprivileged and homeless citizens in urban centers and resettlement areas. Ayan ha, yaan ang kakampi natin. Housing at affordable cost to underprivileged and homeless citizens. Okay? So, kung yan yung sinasabi ng Constitution, ano ba yung kalagayan ng market ngayon? Okay? So kanina pinakita ko sa inyo kung papaano sinesegment ng Colliers, no? Ito 'yon. Kung papaano sinesegment ng Colliers, which is the private sector, ang market segments ng pabahay sa Pilipinas. And if you as I emphasized a while ago, doon sa private sector, yung socialized nga ay hindi man nagpapakita doon sa monitoring nila. 'Di ba? Parang ay nako, etchepwera talaga ano, yung market segment na 'yan. So tignan natin sa market segment according to the Department of Housing of Human Settlements and Urban Development. So meron siya, no? Meron naman siya yung socialized, no? Meron siyang on the socialized part. Pero kasi yung socialized part ay parang 580,000 and below. Yung kasing 580,000 and below, yung and below pwedeng kahit 20,000 nga as I mentioned dito, no? Ay pwedeng bahay yan. Pero hindi naman talaga siya decent housing. Kaya naglagay pa rin ako ng ng segment which is the informal sector, which could go as low as 20,000 pesos. At mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung itsura ng isang 20,000 pesos na informal na bahay. Okay? So, dito sa market segment according to the DSUD, no, nakaka-capture naman niya yung socialized housing component. Pero ako, gusto ko pa rin siyang i-breakdown, no, na dapat mayroon socialized, which is the formal housing, and then meron yung informal. Informal, which is actually more popularly known as squatters. Ang pangit kasi ng term na yun eh. At hindi siya politically correct, kaya hindi ko siya ginagamit. So I'm sorry for using that. Ano? Informal settlers po ang tawag natin dyan. Okay? So ito yung itsura ng high-end. O talaga naman, no? Ang kulay-kulay, ang ganda-ganda, matayog, mataas, at makinang. Okay? So yan ang ating mga high-end. Greater than 20 million pesos yung ating property values dyan usually. No? Yon. So yan yung high-end natin. And then we have the open market, which is about 4 million to 20 million pesos. So yan, medyo malawak na yun eh from from the DSUD na level. And then merong tinatawag din na mid-cost yung DSUD, which is 1.7 million to 4 million pesos. And then we have the economic housing, which is about 450,000 to 1.7 million pesos. Yan. And then we have the
socialized housing, 580,000 pesos and below. Yan na yan, dikit-dikit na siya, 'di ba? 580,000 na yan. And then, we have the informal housing, which could be as low as 20,000 pesos. Hindi naman tayo dyan mag-ano na, no? Lagi natin itong nakikita. Ayan, no? Ito. Ayan. Pag nakita nyo yan, ayan, yung isang unit na yan, no? Siguro, ayan, 20,000 pesos yung isang room na yan, no? Puro plywood lang siya at dinikit, no? Very light materials yung ginamit niya. Okay. So given all this, ano ba yung nakita natin? So meron talagang mismatch between the supply and demand, no, ng bahay. Okay? Dito sa Pilipinas. And yung housing backlog natin sa Pilipinas as of 2020 is already 8.4 million units. Yun yung kakulangan, no? 3.3 million of which cannot afford a home. Oh, yung sa 3.3 million na yan, dapat sisingilin natin siya dito sa sinabi, no, ng Constitution na ang gobyerno in cooperation with the private sector should provide affordable housing to even to the homeless citizens. So how are we faring? 3.3 million Filipinos cannot afford a home. Okay? Yan. 47% of the 24.7 households do not own a house. Okay? So, yan yung ano natin. And by 2030, which is guys, hindi na yan malayo. 6 years na lang yan, 2030 na. This could balloon to 12.5 million, no, nakakulangan sa pabahay. Okay? So ano ba yung cost ng backlog ng pabahay dito sa Pilipinas? So there's high demand for affordable housing because of our rapid population growth, urbanization, and increasing informal settlers. Tapos, mataas yung demand, pero mababa ang supply, no? Because of the high land and construction costs, regulatory constraints, and then the lack of access to affordable housing finance. Ayon mismo sa data mula sa PIDS, no? Sa dati HLURB pa ito, no? At saka ngayon ay DSUD na. From 2010 to 2018. So, yung average demand from 2010 to 2018 ng high-end properties ay nasa 6,751 units lang, no, na high-end demand. Okay? Pero ang supply ay nasa 10,466. So mayroong sobra na 3,715. Okay? Sa mid-cost, mayroong 37,953 na demand units, no? At ang supply ay 159,204. So may sobra na 121,251. Sa mass housing, ang demand ay 469,000, ang average supply ay kakalungkot 20,000 lamang, 'di ba? Yung naisusupply. So may kakulungan ng 448,000 mass housing units. Yung unserved, may 106,000 na demand, walang nasusupply, no? So, pag titignan natin siya, dito sa total, 620,000 yung demand per year, pero nasa 190,000 lang yung nasusupply natin. Mayroon talagang kakulangan na 430,000 na bahay. Pero sa totoo lang, yung hindi talaga tama nasasabihin na 430,000 yung kakulangan, no, sa bahay. Hindi kasi yung sobra na nasa mid-cost at high-end, meron ng mga bahay yan. Hindi na nila kailangan ng, ng bahay. Yung mga nasa mid-cost and high-end na yan, bumibili ng yung mga bahay na yan pang investment. Hindi talaga para tirhan nila. So, yung opportunity na tinutukoy ko ay ito, nandito. Very glaring siya. So, this is about 550,000 housing units per year, no? Na pangangailangan. Okay? So, Ano po kaya yung disparity nung yung cost ng disparity sa supply and oo. demand? Ayan. So, ito yung reasons diyan, ano?
Okay. So, yung reasons dyan, okay, eto. So, mid to high-end housing is more lucrative for developers. Okay? Kasi, kapag ikaw ay developer, no? Ganito kasi siya, pag nagpagawa ka ng subdivision, yung pagpapagawa ng daan, ng drainage, ng lahat, no, ng mga amenities na nandyan, babawiin mo yon doon sa bahay na ipapatayo mo. Okay? So, yung cost ng pagpapagawa ng daan, pareho lang naman yan, halos pareho lang naman yan, doon sa low end at saka doon sa high end, no, na mga properties. Pero kung babawiin mo na yung pagpapagawa ng daan doon sa low end na bahay, ang laki na nung itataas nung presyo niya. Kaya hindi lucrative para sa mga developers. Mas gusto nila na yung mamahalin yung ibebenta nila kasi mas malaki yung patong nila doon na makukuha kaysa sa magiging patong kapag maliit, mga low cost mass housing yung kanilang i-develop. Okay? Kaya masakit sa ulo, masakit sa ulo. Pero meron akong ano diyan, meron tayong gagawing solusyon diyan, ano? Mamaya. Okay. And then, yung higher income groups naman, again, they also treat housing nga as investment rather than the need for shelter. Kasi wala silang mapaglagyan nga ng pera nila. Eh yung pagtaas ng real estate property, mas mabilis yung increase niya ng value kaysa sa kapag natutulag lang yung pera nila sa bangko, no? Kaya yung real estate, yun yung tinatawag na nagiging bubble, no? Yung nagkakaroon ng real estate bubble. Okay? So, yun. So, yun. As sabi ng DSUD, 6.5 million daw yung housing backlog as of 2022 by magiging 11 million daw by 2028. Kaya nagkaroon ng tinatawag na 4PH o yung pambansang pabahay para sa Pilipino program. At yan yung gawa sila ng until 2028. So 1 million per unit yan. Pero kung 1 million per unit yung kanilang target, yung first year ang naitayo lang out of the 1 million ay 165,000. On the second year, no, which is last year yon, siguro nasa mga 190,000 yung naipatayo. So lalo lang nagkaka-backlog, ano. So yung mga proposed ko na mga on how to address this, dapat lang talaga magkaroon ng maayos na financing, no, for those who earn less than 20,000 pesos, magkaroon ng 0% loan sa kanila kapag bahay yung kanilang bibilhin. Okay? Magbigay din ng tax incentives para sa mga organizations na gumagawa ng socialized housing. At yung paggawa ng road network, yung drainage, electricity, water, kapag ikaw ay developer, dapat yaan ay sa LGU na, no? So, pwede naman itong gawin, no, through a public-private partnership. Pero dapat sila na talaga yung yung magpapagawa niyan para hindi na natin babawiin yung cost na yon sa mga bumibili ng bahay, 'di ba? Nung sinisimulate namin siya, sabi ko, kaya pala kapag sinabing mass housing ganyan, parang oh my God, talagang parang substandard yung pagkakagawa. Kasi nga wala nang natitirang pera sa pagpapagawa ng bahay na pupunta na dun sa daan, pupunta sa drainage na ganyan. Ito pa, yung pag-ibig, for example. Kung ako developer, si pag-ibig, bibigyan kanya ng pondo, pero dapat unahin mo na as developer na magawa yung mga road network na yan. Hindi ka pahihiramin ni pag-ibig kung wala pa. Sabi ko, paano ko magsisimula kung ako ay isang small time na developer, 'di ba? So, parang the odds are not in the favor of the poor. Even in our with the way the government is working now, it really goes against what's written in the Constitution. Now, for me, yun yung aking opinion. Okay?
gawa na lang tayo dapat ng standardized na housing design para pare-pareho na yung pangipapatayo nating bahay para sa lower market segments. Kasi kapag maraming mga gagawa nung pare-parehong design, bababa yung cost niyan eh. Kasi pare-pareho lang, 'di ba? Kumbaga magsuot na lang tayo ng puting t-shirt lahat. Abay, gaano ba kahirap gawin ng puting t-shirt kung pare-pareho na tayong gagawin 'yan? Alam mo 'yon, magiging murang-mura siya, 'di ba? So, yun. Tapos ito pa, yung yung mga farmers, actually, pag pupunta ka sa rural areas, marami sa mga farmers, sila yung mga walang bahay. Bakit? Kasi yung mga formal financial institutions natin, even the government, pag-ibig, land bank, mga ganyan, ano, mga rural banks, hindi tinatanggap yung pag-ibig lang, sorry. Pag-ibig land bank, no? Yung mga rural banks nagpapahiram pala sila pero kaunti lang. Kapag agricultural land yung lupa mo, hindi po pwedeng yun yung gagamitin mong collateral pampatayo ng bahay. So, kung ikaw ay isang magsasaka at gusto mong magpatayo ng bahay, tapos gagamitin mo yung agricultural land title mo bilang collateral, hindi tatanggapin ng pag-ibig at saka ng land bank yan. Ang gagawin pa dapat ay yung portion na papatayaan mo ng bahay, ipapa-convert mo sa local government unit, magdadaan ka sa proseso, gagawin mo muna siyang residential. Nakakaloka, di ba? Sabi ko, Uh, anong planuhan to? Magkano yung gagastusin mo to do that? Magkano lang yung bahay na ipapatayo mo, di ba? uh, Kaya sabi ko, ay nako. Tapos, eto pa, nung nakipag-usap ako sa mga iba't ibang mga sektor, no, in the construction business, hindi mas pinapaboran nila yung pagpapagawa ng waiting shed, ng mga basketball court, mga barangay hall, ganyan. Kasi unang-una, yung mga local government officials natin, hindi nila alam na ay po pwede palang ang project natin ay pagpapatayo ng bahay para sa mga mahihirap na members natin. Hindi nila alam yun. No? Na pwede pala, parang ay bakit ko yan bibigyan ng libreng pabahay? Parang ganun yung ano nila, mm, yung tingin nila. Kaya ang mas pinapatayo nila yun nga mga basketball court, barangay hall, mga mga ito pa, flood prone, yung flood control, mga flood ganyan. control. Yung flood control daw, yung malaki talaga yung corruption diyan. Pero itong sa mga to, yung pinapaano nila, basketball court, waiting shed, ganyan. Kasi yan yung nakikita ng nakikita ng mga botante. Pero sabi ko nga, at tapos kumausap naman ako ng mga ng ibang mga LGU. politiko, mga LGUs naman ang kinausap ko. So sabi ko, Mayor, sabi ko, o kaya Governor, bakit naman hindi pa bahay yung gawin mo na ipatayo? Hindi ba botante yon? Sabi niya. Sa budget ng gobyerno, Vince, ilan yung botante ko sa syudad ko ay nasa 100,000. Babadgetan yan baka 200 lang yung mapatayo ko. Magkakaroon ako ng 200 voters pero aawayin ako nung iba kasi hindi ko sila Mm. napatayuan ng bahay. 'Di ba sabi ko, oh my God, saan tayo mag-uumpisa nito? 'Di ba? Ang laki-laki niyang problema. So, 'yon. Tapos dapat din talaga yung in-city or near-city relocation. Kaya nga talaga ako, hinayang na hinayang ako talaga ako na hindi nanalo si Lenny. Kasi si Lenny nakapaggawa na siya ng ganitong mga programs na Mm. or near-city relocation. Try kong hanapin yung video mismo na yan ha. Kasi ano yan lagi ko siyang pinapakita. Ayun. Yun, no? Partnership sana among government, private sector, and NGOs to do this. Streamline yung permitting process, revising ng zoning regulations, at saka pag-resolve ng land ownership issues. Okay?